part 3 of my playlist of 3 videos about solutions and Pinoy-centric investment hacks. Pag-usapan natin yan. It's time to stop making excuses and start building generational wealth. We can use our Filipino traits to our advantage. Paano? Number 1, redefine utang na loob. The best help is self-sufficiency. Iwasan natin yung palaging umaasa sa kapamilya o kamag-anak o kaibigan when it comes to things that we need to buy or to spend on. Shift your perspective. The best way to help your family permanently, even friends, is to become financially unbreakable yourself. Kasi kung palaging broke yung kaibigan mo, palaging gipit, at sa'yo lagi itong hatakbo, ikaw din in time, mababreak ka din, di ba? So kung ayaw mo nun, dapat siya mismo, pangaralan mo, advisean mo din, para damay-damay ito sa pag-asenso, hindi damay-damay sa pagbaba. If you are financially secure because you have invested earlier, you don't just give first fish. You don't just give fish. You build the fishing boat. Sabi nga sa Bible, di ba? Jesus taught his disciples to fish and not give them fish. Sabi rin yun ni Pastor Dan sa amin nun. Kasi kapag hinayaan mo lang na hingi lang ng hingi sila sa'yo, bigay ka naman ng bigay, mauubusan ka. So investing is an income-generating real estate property. Like a small rental unit means that when family crisis happens, may automatic income stream ka na pwedeng pagkunan. Kesa naman yung magli-liquidate ka agad ng savings mo. Your investment protects your capacity to help. And actually, mas marami kang matutulungan kapag nag-antay ka talaga ng long term if you invested in real estate. Kasi again, as I was saying a while ago, investing in real estate is slow. It requires patience. It requires 5 to 10 years para makita mo yung value appreciation ng property mo. Number 2, embrace bayanihan investing. Ang tawag po dito ay pooling resources. Paano nangyayari yun? Hindi mo kailangan magsimula mag-isa. Di ba may mga kaibigan ka, may mga kapamilya, mga trusted na kamag-anak. Here's the hack. Talk to a trusted sibling, cousin, or friends, or colleagues. Yung mga talagang tropa mo na, with a legal contract, of course. And pull your money together to buy a small piece of land or a pre-selling condo unit. Bayanihan is about shared effort and shared prosperity. Imbes na nagsishare kayo ng chismisan sa opisina nyo, mag-share kayo ng mga ideas para mag-prosper at umasenso. Hindi pag-usapan ng ibang tao, kundi pag-usapan yung mga properties na pre-selling dyan sa paligid nyo. Like in Cagayan Valley, of course, the capital is Tuguegarao City. Huwag tayong mag-focus sa Tuguegarao lang. You focus on outskirts or the suburbs. 4 na mga bayan, for example, Igig, Solana, Enrile, Peña Blanca. 5 areas na nasa outskirt where pre-selling is a lot more affordable than within the city itself. But of course, it depends on the goal. Again, pabalik-balik tayo doon. Depende po sa goal ninyo ng long term para saan, ano ang purpose ng lupa. Yan. This allows younger investors to meet the high initial capital requirement of real estate. Kasi isipin yung down payment, di ba? Katulad sa beach property, meron yung isang instance na nagkausap-usap itong mga magkakaibigan na pumili ng 200 square meters sa beach lot, beach property downstream sa Cagayan. Then, ang usapan, since ang pagkakakat ng lot is 200, ganyan, ikakat nila into 4, that's 50, that's quite small lot. So I suggest, if you plan to buy or invest on pre-selling lot na beach property, kuha kayo ng mga 500 square meters. Tapos yung beachfront talaga, meron kami nun. Charis, nag-promote. Yon. So, merong ganon. Tapos, pwede pong co-ownership. Anyway, my husband is a licensed real estate broker. Yung mga ganong usapan na po, sa kanya na. Subscribe to his channel. His channel is Itanong Mo Kay Broker. Yan. Subscribe to his channel. Pag mga ganong usapin na, hindi na po sa akin yun. Sa kanya na yun. Yan. So, number 3, start with the hulog-hulog mindset. Pasensya na po, maingay pa yung aso ko. Yan sa labas. Nag-iingay na naman. Discipline from installment. Ito yung sinasabi natin na, sanay naman tayo sa hulugan. We are masters of installment plans, di ba? So don't say na, ayoko mag-invest ng pre-selling kasi hulugan, hindi ako sanay. Come on. Use that built-in discipline for investing. Instead of buying a gadget in installment, di ba? Nung bumili ka ng iPhone, nag-down ka, tapos nag-monthly ka. Apply that monthly installment amount, example, 5,000 per month, to a pre-selling lot or a small studio unit. Pre-selling often allows low monthly amortization for the down payment as well. Katulad sa amin po, we sell like 2 years to pay, ganyan. 6 months to pay. Di ba nasabi ko kahapon yun? May 6 months to pay, may 1 year to pay, may 2 years to pay, may 5 years to pay, o find a longer plan if you want to. Basta, the longer the plan, the smaller amount din yung monthly amortization. And marami po dyan nagbebenta ng mga developers na 0 interest. So, panalo ka na doon. Ayan. So, habang binabayaran mo, tumataas na po ang value ng property mo. Panalong-panalo ka doon. But again, willing to wait, kasi po, pre-selling yan. Ulit-ulit. Dalit. Yan. So, ito na. Actionable steps. Mag-research ka muna. Research lot cuts in developing areas like provincial suburbs. Sabi ko yan kanina. Again, if you target Tuguegarao City, target the outskirts. Peña Blanca, Igig, Solana, and Enrile.
So, those are highly affordable entry points kasi po marami ng bypass roads na ginagawa connecting to Tuguegarao City and other provinces as well nearby. Investing in land requires less maintenance than a finished structure and still appreciates quickly. Ayan ang advantage po ng lote versus bahay na siya or apartment na siya na luma, ganyan. Mas maganda po sa lupa. Sabi ko nga for OFWs is very ideal to invest in lot kasi mas kinakatenga po yung lupa, bumagyo, umulan, umaraw, whatever ang nangyari, nandun pa din yung lupa mo. Hindi po aalis yun. Pero pag bahay, apartment, kailangan ng maintenance, Zai. Kailangan mong kausapin yung kamag-anak mo kung wala ka dyan. Tapos yung kamag-anak mo minsan, alam mo na, ewan ko kung may makakarating sa yung rent or something. Basta ganun. Ibang usapan na naman yan. So talk to a licensed real estate broker. Ayan, paulit-ulit. Subscribe to my husband's channel. Itanong mo kay broker kasi sa kanya po, pinag-uusapan, ang dami na niyang mga issues doon. Marami siyang issues sa buhay, charis. Hindi, sa real estate. Yan. Itanong mo kay broker. Sa kanya po ninyo itanong kung mga paano mag-invest, saan mag-invest, anong gagawin pag ganito yung property, anong pagkakaiba ng CLOA sa regular title, paano ang subdivision ng lot, bahala na po siya doon. Hindi na po ako doon. Number 4. Invest in your first rental unit. Ito po ay OFW strategy. OFWs often save diligently. Siyempre, mga OFW habang nasa abroad, nagtatabi ang mga yan. Instead of sending all the money home for immediate consumption, ring fence a portion specifically for a rental property. Sa Tuguegarao po, ang condo namin ay Bayani Hall. Pero sold out na po. Pero sold out na po. Pero may isang pre-selling pinapatayo. Kasi ang maganda po yan, strategic location. Nasa tabi po siya ng universities. Kaya napakaganda. Even in Manila, kahit malayo sa'yo, huwag ka mag-alala, may property management yan. A small condo unit purchased for rental income becomes your passive source of money when you finally return home. This is the surest ticket out of the dependency cycle. Huwag mong hayaang matrap ka sa mga yugto ng pagpapaliban or delay. Ang pinakamagandang oras para mag-invest sa real estate ay kahapon. Kahit basahin nyo yung mga books about real estate investment, even abroad, even sa Western countries. The best time to invest was yesterday. Bakit? Siyempre, mas mura nun, di ba? At mas marami nun. Take note, ang lupa hindi nagmumultiply, hindi dumadami. Ang tao, dumadami. Kaya, there's a scarcity of land everywhere in the world. Kaya habang bata ka, habang kaya mo, habang malakas ka, pangalawang best time to invest ay ngayon. Huwag nang bukas. Hindi na uso yung bahala na. Maging proactive tayo. Start small. Ignore mo muna yung need for immediate gratification. And put your family in a better position through long-term asset building. Kung gusto mo pang matuto ng mga practical na life lessons at malamang malalimang usapan, ano ba yan? Nabubulol ako. Malalimang usapan tungkol sa usaping pera at investing, especially real estate investing, please subscribe to my channel, Teacher Timmy Talks. Hit that subscribe button and notification bell. I-share mo na rin sa mga kaibigan mo at baka may nangangailangan din ng ganitong mga bagay-bagay at mag-shift ng mindset. See you in the next video. Build your wealth, not just your expenses. This is Teacher Timmy saying happiness is a choice. Always choose to be happy. God bless everyone. Bye-bye.